Muli na Panginoon, bago magtapos ang taong ito, mga ibang bagay na tayo'y pagpasalamat sa Panginoon at ganoon din ng Diyos, marami rin po siyang tinatagubilin. Noong nakaraang Sunday ko, pinag-usapan po natin yung Romans chapter 3 verse 1 and 2. At ang as a review, sinabi po doon mga kapatid na ang mga bagay ay inihabilin o pinagkakatiwala sa ang pahayag ng Diyos ay pinagtitiwala. At ang mapala dito yung mga Hudyo, sapagkat sabi rito muli sa verse 2 na sa lahat ng mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng pahayag ng Diyos. Alam po ninyo, napakagandang talata po yan. Kasi hindi po lahat ay ganyan, no? Hindi po lahat ay maaaring marinig mo salita ng Diyos, maaaring mabasa mo, pero yung salitang pagkatiwala sa iyo ng Panginoon naman, ibang klase po yung mga kapatid. At siguro sila nga po ang pinaka maswerte kung sa salitang swerte o mapalad, sapagkat yung pinakamahalagang bagay sa daigdig nito, lupa at sa langit, yung pahayag ng Diyos, akalain mong sa iyo ipinagkatiwala. Diyan sa dahilan kung bakit tayo po ay nananalig sa Panginoon, sapagkat nagtitiwala tayo na isa tayo sa pinagtiwalaan ng salita ng Panginoon. At ako'y nagagalak sapagkat sa kabila po ng lahat ng ating mga challenges sa God's House of Christian Ministry, ay napagtatagumpayan naman po natin. Maraming salamat doon sa mga nag-aasikaso ng ating mga reports. Naayos na po yung ating reports, updated na po ang God's Household Christian Ministry. Ibig sabihin, buhay po yan, legit po yan mga kapatid. At bisan nga doon sa barangay, sabi ba naman sa akin kailangan po namin ng isang pastor ng mga ngalaga sa barangay. Nakatingin sa akin, ako na naman, sabi ko gano'n. O ito ID ko, para makita nyo. O yan, legit yan. Kasi po, sabi po ng DILG, dapat daw po merong isang pastor na mga ngalaga doon sa pananampalataya daw ng buong barangay. Hindi na ako pumibo mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, napakasarap yung gano'n, no? Sa iyo, ipagkatiwala yung gano'ng duty. Hindi ko lang masabi, pupunta rin sa akin, hindi libo kaming umatin doon. Gusto sana pero ng gano'n. No? Yung pinagkakatiwalaan niyo, ay napakasimple lang kasi ng buhay natin. At salamat ako sa Panginoon dahil sa dami ng challenges natin, basta narito po tayo, no? Hindi po tayo nagbabago ng ating mga patakaran, pananampalataya. Huwag kayo mag-alala mga kapatid. Patuloy ko pa rin po sinisiyasat ang mga katotohanan. Sapagkat ako naniniwala na hindi lang Hudyo ang pwedeng pagtiwalaan ng salita ng Panginoong Diyos. No? At ako'y lubusan na lang sa Panginoon dahil nasa Panginoon tayo, kasama po tayo sa pinagkatiwalaan. Ano po? Pag sinabing pinagkatiwalaan, naiintindihan mo yung sinasampalatayanan mo. Hindi ka kopya ng kopya sa kahit kaninong author o sinong pastor o ano. Ako'y sinisiguro ko na lahat dito sa church natin naiintindihan ko ayon sa pagpapaunawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po pwede sa atin ang gaya-gaya. Ano po? Gaya-gaya. Yan po ang aking palaging tinitiyak. Kaya nga po, hindi man nila nakita, akala nila ganito lang tayo, hindi man kasi tayo pwedeng magyabang. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat hindi niya tayo pinababayaan. At nakatitiyak tayo na tama po ang ating pinaniniwalaan. Sa oras ito, tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Tapos puso ang aming pasalamat sa kabutihan mo sa amin. Sa lumipas na taong ito ng 2024, sa lahat ng aming dinanas, mga pagsubok, challenges, nananatili po kami narito, Panginoon. Ano ba lang iyong kalooban sa amin? Mangyayari nawa ang lahat ng ito. Tumibay po ang bawat sa amin. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, kami po ilubos na nanalig pa rin sa iyong mapagpalang biyaya, mapagpalang kamay, at ang iyong gabay. Bless mo ang araw nito para sa amin na patuloy ko nagbibigay ng panahon at oras upang mapaglingkod ka. In Jesus' name. Amen. Amen. Isa sa pinakamagandang bagay, yung pagkakatiwala, yung binibigay. Sabi ng Panginoon kasi, ang sino mang sabi, Acts 2:33, babalikan, at sino mang tatanggap sa Panginoon
magsisisi, ibig sabihin magbabago ng isip yun. Ibig sabihin na magsisisi, magpapabautismo, ibig sabihin huhugasan na siya, maalis na siya. Pagkatapos, tatanggapin niya ang alin? Espiritu Santo. Isa sa pinakamagandang palatandaan na kapag ang Espiritu Santo yung pinagkaloob sa iyo, ibig sabihin na pinagtitiwalaan ka ng Panginoon. Kasi ang Espiritu Santo, hindi ko yung basta-basta ibinibigyan. Aminin natin, maraming Kristiyano, wala talaga niyan. At kahit pa nila sabihin, meron sila niyan, hindi yan nakikita sa mga gawa nila eh. No? Ang pananampalataya ay nagiging ganap sa ating pong mga ginagawa. Yung consistency, mahalaga po yan. Kaya nga dito sa church, kahit anong mangyari, narito pa rin tayo. Dapat. No? Walang pagliba, o walang absent dapat yan, kahit anong mangyari, dapat nariyan ka kasi pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Di ba pag sinabing katiwala, parang katiwala ng bahay. Katiwala ba ng bahay? Umalis? Hindi. Palagi siyang nariyan. Hindi nga siya ang may-ari, pero sa kanya, siya nababantay. ibinigay ang authority. Yan. Ang budget. Naintindihan niyo mga kapatid? At ang lahat ng bagay, na halos siya na rin ang may-ari. Di ba niyo napapansin niyo? Pag sinabing ikaw ay isang katiwala. Ngayon, pag nasobrahan ka, katiwaldas ang labas mo. Meron din naman sa Biblia na yung katiwaldas na pinagtiwalaan, inabuso yung kanilang mga kapwa manggagawa, di ba? Naglalasing, minsan yung iba mga magnanakaw pa. At nakakalungkot ng church, ganyan na nangyari sa ibang mga churches. Doon lang mga kapatid sa pagtatalo-talo, okay, napupundi na kung ano pa talaga ang kapanganakan ng Panginoon, pampira. December 25, sabi ko, hindi na natapos-tapos yung issue na yan, mga kapatid. At ngayon, nakikita natin na depende na pala yun doon sa pinagkatiwalaan. Minsan kasi yung iba, masyadong sa religion nila, kaya binabaliwala nila yung kapanganakan. Yung iba naman na bukas ang isip, makikita niyo mga kapatid, there is nothing wrong. No? Na-research ko na ito on December 25. Marami sila sinasabi nun eh. Dati ako, medyo duda, pero nung na-research mo talaga, ang possibility talaga ng Christmas is from September, October, December. Ganun po talaga yan. Walang pwedeng magsabi ng accuracy kasi nga, iba yung kalendaryo nila nung araw sa kalendaryo natin ngayon. Pero lumalabas mga kapatid na malapit doon sa ano yun. At kung ano man ang dyan, ang mahalaga lang mga kapatid, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng ganong kaalaman, be sure na naiintindihan mo, hindi yung gaya-gaya ka lang, yung sinasabi. Ang mga Hudyo ay isang bayan, mga kapatid, na ayon sa history, at tinignan ko yung history din, ito, nireview ko na naman kagabi, na hindi po talaga sila sikat na bayan. Hindi po talaga, wala po, halos. At hanggang ngayon, 2024, nakakaroon po ng gera ngayon doon sa bayan ng Israel. Kasi nga, nagkakaroon ng conflict, maraming tumututol. Anong tinututulan nila? Na sa kanila ay pinagkatiwala ang pahayag ng Panginoong Diyos. Alam nyo, wala pa ang bansang Israel, wala pa si Abraham, marami na po kasing religion. Marami ng Diyos silang pinaniniwalaan, marami silang mga religious activities na ginagawa. Lahat sila nagsasabing merong Panginoong Diyos. Bago pa po ang Judaism, wala pa po yan mga kapatid, ay marami ng mga Diyos-Diyos. Yung iba incorporated o nadagdag, kahit na sa ating present time, maraming mga gawa ang pagano ng araw na ginagawa pa rin ang karamihan ng Kristiyano. Sa totoo lang. Ibig sabihin, history-wise, talagang meron na yan noon pa, wala pa. Kaya sila nagagalit sa Panginoon kasi, sa Hudyo, kasi nga, hindi na nakalain yung isang bansang hindi kilala, yung isang bansang wala pa nung araw, ang siya ngayon, sabi nga ng verse 3, sabi rito, ano ang kahigtan ng Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ba sa English yan? What advantage then a Jew? What profit is there of circumcision? Pag nakakabasa kayo ng ganito, Jew and circumcision, isa lang po yun.
Yun ang hindi naintindihan ngayon. Pag nagbabasa kayo sa Bible, meron po tinatawag na parallelism. Yung unang verse sa taas, yun din po yung verse sa baba. Magkaiba lang ng word. Parallel. Parehas po ang ibig sabihin. Naintindihan yung salitang parallel? Magkaano po yan. Pag sinabing tuli, ibig sabihin hudyo. Pag sinabing hudyo, tuli. Yun yan. Makita yung wording. Ano daw ang advantage? What is the parallel term ng advantage? Ano ang profit? Nakita ninyo mga kapatid. Sa pag mag-i-interpret ka talaga ng Biblia, huwag mong iisa-isahin yan. Magkakamali talaga. Amen? Isa lang po ang ibig sabihin yan. Ano lang ang ibig sabihin? Ano daw po ang meron sa kanila? Sumagot to verse 2. Ang ganda ng pagkaka-English. Much in every way. Ano ba ang ganda? Much in every way. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, wala talagang magagawa tayo. Sila ang pinili ng Panginoon. Amen, ha? Tandaan niyo, ha? Hindi Christian. Ito pa, isang intriga. Hindi Kristiyano ang pinili ng Panginoon. There is no such thing as Christian ng panahon ng Panginoon sa Kristo. Wala po Kristiyano nun. Ang Christianity, lumabas lang yan, halos 300 AD na. Pinormalize. Pero nung araw, wala po tinatawag na Christian. Di ba nabasa niyo yan sa, saan daw sila unang tinawag na Christian? Sa Antioch lang. Pero talagang tawag sa kanila, the way. The way. Kasi ganun nung araw eh. Amen ba mga kapatid? Ganun sila nung araw. Maging ang Panginoon ay hindi Christian. Ano si Kristo Christian? Siya nga yung Christ eh. At ang Christ nung araw, sa original, pag sinabing Kristo, Hari, kahit tignan niyo yan, Christ ay Griego kasi ito eh, di ba? Palagi ko ang original na word niya is Mashiach. Mashiach. Yun yung Hebrew word. Tinranslate sa Latin ng Mesias, which literally means something chosen. Sino bang pinipili? Sino bang alam niyo pinipili? Sa Pilipinas, pinipili ang tawag natin, Presidente. Pag Parliament, type of government, Prime Minister ang tawag. Tama? Pag aristocratic ang gobyerno, King ang tawag. So literally, pag sinabing Misaya ng araw, hari siya. Kaya nga sabi, sa prophecy, ang Misaya ay manggagaling sa lahi ni David. Sino si David? Hari. Hari po yan, mga kapatid. Ang maganda lang sa Panginoon, hindi lang siya hari, priest din siya. Tatlo siya eh. Ano pa yung isa? Ano to? King, priest, meron pang isa. Mamaya natin anuin nyo. So, ganun lang siya. So, hindi siya Christian. Yan yung original. Sa pagtakbo ng 1,000 taon, nag-aantay sila, mula na lumabas si Haring David, ng darating na Kristo. Ang salitang Kristo, hindi ibig sabihin tagapagligtas. Hindi po ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng Kristo ay chosen one. Pinili. Yung Hudyo na, pinili. Doon sa Hudyo, pipili pa. Hindi naman na pas. Yun ang ibig sabihin ng Kristo, the chosen one. Yun. Priest, king, priest, and prophet ang Panginoon. Tatlong sakop niya. Ibig sabihin, lahat na naunang king, lahat na naunang priest, lahat na naunang propeta, lahat sila ay larawan lamang ng isa nilang inaantay, yun yung inaantay nila. Ang tawag po doon, Misaya. O sa Griego ay Christ. Christos, yun po ang Griego. Sa Tagalog, Kristo. Sa English, Christ.
So, hindi po siya Christian. Naintindihan niyo? Yun ang inaantay ng ng Hudyo. Pinili niya, may pipiliin pa. Yun ang maganda ng mga. Sa church, hindi pa ninyo nakikita. Di ba una, sa church, pa nag-evangelism, ang dami. Tama? Ano mapupunan mo? Doon sa marami, may pipiliin doon. Kaya kukunti na yun. Sa pagtakbo ng panahon, ng training, pagtuturo, napabawasan pa rin. May pipiliin pa rin doon. Paunti ng paunti. Hindi pa kayo nakalata sa school. Yan, alam niyo yung sa school. Una, naparaming estudyante. Ganun ba nangyayari? Okay. Pipiliin doon. Paano mo nalaman na may pinipili? Sige nga. Paano mo nalaman na may pinipili sa school? Ha? Titingnan sa grades. Tama. Lahat ng matataas ang grades, anong gagawin? Gagawin? Section 1. Matitindi yun. Yung mga sumunod sa kanila, sumunod. Noong panahon namin, hanggang-section 33 po kami. Makati High School ako yun. Grabe, no? Ang daming students. Hanggang-section 33. Hindi ko nasasabi ko ano section ako. May intriga pa kayo mga kapatid. Pero, doon makikita mo na, bakit may sectioning? Para malaman kung alin doon ang mga ang ginawa ngayon ng DepEd, tinanggal. Tinanggal na po ang sectioning. Hindi na 1, 2, 3, 4. Kasi maraming nasasaktan ng damdamin. Kaya pinalitan ng mga pangalan ng puno, pangalan ng kung ano, pangalan ng mga heroes natin, mga bayani, yun ang mga sectioning ngayon. Pag ibig sabihin, pag naroon ka, pero sa totoo lang ganun din. Kasi halimbawa, ang matatalino, sinong bayani ang papangalan? Ha? Si Rizal, si Bonifacio. Pag mga ganun ng bayani, ibig sabihin, yung mga pinili rin yun. Binago lang, para hindi lang masakitan. Amen ba mga kapatid? Pag kayo pa nag-aasawa, anong ginagawa niyo? Wala talaga masalubong yung lalaki, sasagutin nyo lang din. Lahat ba ng mga lalaki, masalubong na babae? Hindi, namimili tayo. Di ba? Napikot daw siya kung maniwala ng mga kapatid. Lahat ng bagay. Ay walang equality, hindi mo pwedeng sabihin yan. Sapagkat nung araw talaga, nung nilalang si Adan at Eva, wala naman po kasi ganyang sitwasyon. Nagkaroon po ng pagpilit dahil pumasok yung kasalanan. Yung kasalanan na naging factor kung bakit inihiwalay ang alin. Bibili kali anong sabi? Ihiwalay yung tupa sa kambing. Hindi mo pwedeng pagsama-samahin yan. Now, literally, sabi doon, verse 2, much. Sa Tagalog. Napakarami. Napakaraming advantage sa pagiging Hudyo. By the way, nung sinulat ito, wala pa po ba sa Pilipinas, ha? Baka magtampo naman tayo, ba't hindi tayo pinili ng mga Pilipino? Buti lang, hindi tayo pinili mga Pilipino, mga balimbing tayo. Amen? Mga balimbing tayo. Ang isa sa hindi natin magandang ugali. Gusto ba yun? Pamay, ayaw na. Binoto noon, ngayon dinimanda na, tama? Parang alam mo, kung nangyayari sa Pilipinas, ganyan po talaga yan. Nung time na ito, mga kapatid, makikita nyo na sa pinili mga Hudyo, ang kinuha ay si Abram. Sino bang namili? Yung Panginoon Diyos. Bakit? Siya may gawa. Sa mga tao, mas kilala niya kung ano ang abilidad nito at kung sino siya, ano siya. At sa kanya nanggaling, sa lahi ni si Abraham, nanggaling ang mga Hudyo. Amen. Now, what do you mean
by the word Jew o Hudyo. Yan ang gusto ko lang linawin. Ilang tribo meron ang lahi ng Hudyo, mga kapatid? 12. Amen ba, mga kapatid? Tama? 12. Pero 2 dyan, inalis. Walang mana. Pagtingnan niyo yung lupa, nung binigyan ng lupa, unang hindi pinamanahan ng lupa ay ang alin? Libita. Tama? Wala na silang hindi nyo makikita sa mapa ang bansang Libita. Wala. Bakit? Kasi pinili sila, yun na naman yung salita, para maglingkod sa templo. Wala silang manang lupa. Tama po ba? Okay. Kaninong ang Levita? Sila Aaron yun. Tama po, mga kapatid. Wala silang manang lupa. Tapos yung isa pa na anak ni Jacob, si Dan, wala yan sa nagmana. Kasi si Dan, may problema yung pamilya. Ay di kulang ngayon ng 2. Tama? Naging 10 na lang sila. Para mapuno yung 10, ang ipinalit doon yung asawa ni ay yung mga anak ni Joseph. Si Manase at si Ephraim. Sino si Joseph? Sino si Joseph? Yun yung tunay na anak. Di ba? Siya yung tunay na anak ng tunay na nagmamahal. Kasi hindi magkaanak-anak siya po, nagkaanak siya sa katulong, yung isa niya di ba? Di ba dalawa? Di ba dinaya? Sino bang asawa ni Jacob? Ay, si Jacob nga ba? O, tama. Si Abraham, si Isaiah, tapos si Jacob. Tama. Si Jacob, meron siya gusto, babae, hindi pwede dahil bunso, so nakaloko-loko, nagkaanak sa ito ng 4. Hindi na naman siya nagkaanak sa loob niya, binigay na naman yung katulong, nagkaanak naman ng nagkagulo-gulo. Ngayon nagkaanak siya ng bandang uli, si Joseph. Yun talaga yung pinili. Amen? Dahil siya pinili, nagalit yung mga kapatid. Naalala ninyo yung istorya? Ibinenta sa Egypt. Hindi nila lang, ibinenta nila sa Egypt, na loob ng Panginoon, magkaroon ng tagutom sa kanilang lupa. Yun ngayon ang naging tagapagligtas nila. Tingnan niyo yung mga kapatid. Iba talaga yung mga pinipili. Sa tingin mo lang parang kawawa. Amen. So mag-iingat tayo. Kala mo kawawa, pero hindi kasama yon sa plano ng Panginoong Diyos. Sila pala ang gagamitin. Nung nagkaanak siya, si Manase at Ephraim, sila ngayon ang nagmana ng lupa. Kaya makikita nito sa mapa, ganun. So dapat naiintindihan din natin yun. Now, doon sa lahat ng yon, hindi lahat doon ay pinili. 12 pong lupa yun no? Pag tinignan nyo, isa lang daw ng pinili at ito po ay ang Judea na tinatawag. Sino si Judea? Ito po yung namana niya kay Jude. So, isa sa anak. Dahil yun ang pinili, dapat yung Kristo na pinili, doon din ipanganganak. Saan pinanganak ang Kristo? Bethlehem. Saan ang Bethlehem? Judea. Amen. Saan nakatayo ang templo? Judea. Hindi po buong Israel. Kaya nga sabi ni Paul, hindi lahat ng Israelita ay Israelita. But in the same way, sige, sa present time na hindi lahat ng Kristiyano po yan. Darating ang time, magkakaalaman kung sino ang totoo Kristiyano. Mas in the same way, nung panahon yan, mga kapatid, ang tinutukoy na Hudyo dyan, hindi po lahat ng nasa Israel. Nung pinanganak ang Panginoon Jesucristo, saan siya napunta? Saan siya tumira? Dahil ang trabaho ng tatay niya ay sa Nazareth, doon sila tumira.
Pero hindi sila taga Nazaret. Kasi nung nag-census, di ba, yung nanay niya umuwi sa Bethlehem. Kasi yun yung bayan ni Haring David. Sino si Haring David? Pinili na naman. Pag binasa ninyo yung gospel, mga kapatid, mag-iingat kayo ng pag-interpret. Kaya nga, ang bayang nasa taas, katulad ng Samaria. Ang Samaria, ay hindi po bayan ng Diyos. Bayan siya ng Israel, pero sila po ay mga ibang kanilang pagsamba sa Diyos. Pero kasama sila sa bayan Israel. Yung iba, hindi alam ito. Yung mga pastor na sinasabi, hindi nila alam ito eh. So pag sinabing Hudyo, sila po yung pinili ng Panginoong Diyos. Sino lang ang Hudyo? Ang narariyan ng mga kapatid, usually, ay ang kaninang lahi? Lahi ni Haring David. Ano ang lahi ni Haring David? Ha? Judah. Judah. Out of Judah, lalabas ang pinili ng Panginoon. Honestly, mga kapatid, hindi talaga ako dapat nagpastor, hindi ko alam. Pero nung nararamdaman ko, isang araw tatawagin ka rin. Kaya ngayon tagap ko na, wala, pinili ka talaga ng Panginoon, gagawin mo. Iwanan mo ang trabaho mo. Kaya ang dami nung nagpatiko sa akin, bakit ako nagpastor na. Eh nga, nawala nga lahat niyan. Pero ngayon ko na-realize, mga kapatid, yung bakit ka tinawag ng Panginoong Diyos? Makikita mo yun. Maski sa akin, ang dami umiiwan sa akin. Bilang pastor, hindi niya napansin. Diba, yung mga kapatiran, mga pastor, naglayasan. Lagi ko sinasabi naman kay Sister Jose, tanggap ko na ng isa sa katangian ko talaga. Kahit ang araw pa, hindi ako paniwalain. Pero gusto ko yun. Gusto ko yun. Hindi ako paniwalain talaga. Kahit ano naliligaw ko, din maniniwala yung nililigawan mo na, wala eh. Pero okay lang. Kasi ang mga pinipili talaga, yun ang mga katangian. Wala kang magagawa eh. Basta mo malaga, makikita mo lang dire-diretso lang. At ayon sa history, mga kapatid, pag tinignan niyo ang history ng pinarusahan ng Diyos ang bansang Israel, yung nahati yan sa dalawang kaharian, the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom, yung 10 kapatid niya, nandun lahat. Yan ang unang pinarusahan ng Panginoong Diyos. Kasi sila, mga kapatid, talagang wala sila, sumasamba sila kay Baal, sa Diyos-Diyosan. Ang natira lang ay ang bansang Judea at yung banda nasa baba. Yung Ephraim, nasa baba, mga kapatid. Dalawa lang na natira. Yung Southern Kingdom, yun lang yung natira. Karamihan ng mga king ng Northern Kingdom, puro salbahe. Karamihan naman ng hari nandito sa Southern Kingdom, mababait. Makikita ninyo sa aklat ng mga hari kung bakit mayroong aklat ng mga hari. Makikita ninyo yung mga. So pag sinabing Hudyo ang tinutukoy, ito po yung nakatira sa Judea, mga kapatid. Jews. Diyan nakatira mga Levita, nariyan ng templo, diyan pinanganak ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, may advantage pa sila? Napakarami raw. At ang number 1, makikita ninyo, napakalaga sa kanila nagpahayag na pinagkatiwalaan ng pahayag ng Panginoon Diyos. Na, ito ngayon, yung susunod na verse, medyo intriguing. Ano ang mayroon sa kanilang hindi naging tapat? Ano kung meron sa kanila hindi naging tapat? Verse 3, for what if some did not believe, shall their unbelief make the faith of God without effect? Makinig kayo mabuti. Ito mga pinili na ng Diyos.
Pero yung Jerusalem, nandiyan po pala sa Judea, no? Jerusalem, nandiyan din. Nandun kasi yun. Anong maningin nung ipinanganak ang Panginoon sa Kristo? May naniwala pa sa Kanya? Ayon sa prophecy ng Isaiah 50,